Tumataba ka na, Tristan. Biro ni SP. Ang yaya ni Tristan mula pagkabata. Nasa 20 anyos na ang binata at kasalukuyan na nag-aaral ng business management dahil sunay siya na ang mamamahala ng kanilang kumpanya. Sinabi naman ni Tristan sa kanyang yaya na magpapapayat siya pagka-graduate. Sa ngayon kasi ay masarap kumain. Dahil doon ay natawa na lamang sa SP sa sinabing iyon ng alaga. Sa bagay sa ngayon, hindi pa conscious si Tristan sa sarili. Pero kapag nagbinata na, ay marami na itong babaguhin sa kanyang sarili. Si Tonton naman na ama ni Tristan ay hindi na napag-uukulan ng pansin ng anak dahil sa pagiging abala nito sa kumpanya. Kaya si SP na lamang ang nagsilbing ina ni Tristan. Iniwan si Tonton at Tristan ni Mary Jane dahil sa ibang lalaki. Ngunit nang makitang may negosyo na si Tonton, ay ninais na bumalik ng babae. Ngunit hindi na ito tinanggap pa ng lalaki. Gusto ngang kunin si Tristan pero nagsampa ng kaso si Tonton laban kay Mary Jane. Dahil sa takot, hindi na nagpakita pa si Mary Jane at iniatras na rin ni Tonton ang kaso. Dahil balik-balik na rin man, ay ina pa rin ni Tristan ang babae. Through ups and down ay naroon si SP at nakita ang pagsisikap ni Tonton para patunayan na mali nang pinili si Mary Jane. Ngunit labis na naapektuhan si Tristan dahil wala na silang banding na mag-ama. Minsan lamang sa isang buwan silang makapag-banding. Naipaliwanag naman ni Tonton sa kanyang anak na kailangan ito yung gawin. Kahit sinasabi ni Tristan na naiintindihan nito ang ama, nakakaramdam pa rin ito ng tampo at selos kapag nakakakita ng pamilyang buo. Ngunit dumaan ang mga taon na nasanay na si Tristan sa routine nilang mag-ama. Kahit papaano, ay hindi naging dahilan niyon para babayaan ito ang pag-aaral at ito ay mabarkada dahil laging nariyan si SP bilang tagapayo at ina ni Tristan. Ngayon ay malapit na itong graduate bilang isang magna cum laude at siyak na matutuwa si Tonton kapag nalaman na may karangalan ng kanyang anak dahil sa pagtatapos nito. Lumipas ang ilang buwan, dumating na ang pinakahihintay na pagkakataon ni Tristan. Masaya ang lahat nang siya na ang umakyat ng entablado nang tawagin ang pangalan niya bilang isa sa mga magtatapos at bilang cum laude. Masigabong palakpakan ang narinig mula sa mga estudyanteng magtatapos, sa mga magulang at sa mga profesor at importanteng tao na naroon para panoorin ang espesyal na okasyon na iyon. Matapos ang seremonya, nagpunta na sina SP, Tonton at Tristan sa isang mamahaling restaurant kung saan imbitado ang mga kakilala ni Tonton at ng kanilang pamilya. Naganda naman ang regalo sa SP sa alaga. Lumapit siya kay Tristan at iniabot ang isang kahon na nababalutan ng gift wrap. Nagtatakang tinignan siya ng binata. Sinabi ng binata na hindi na dapat ito nag-abala pa dahil sapat na naroon ang yaya nito. Gusto ko rin nabigyan ka ng regalo para kapag isinusuot mo ay naaalala mo ko. Madamdami na sabi ni SP. Natouch naman si Tristan. Tumayo siya at niyakap ang ginang at ipinakilala sa mga naroon. Masaya si SP dahil proud sa kanya ang alaga. Ngunit pagka-uwi nila, isang balita ang natanggap ni SP mula sa kanyang pamilya. Kailangan niyang umuwi dahil walang mag-aalaga sa dalawa nitong apo. May trabaho kasi ang mag-asawa at walang mapag-iiwanan dahil may mga trabaho na rin ang dalawa pa niyang anak. Alam ko kung gaano ka-importante sa inyo yan, Mama. Pero sana naman this time ay pagbigyan niyo naman kami. Matagal ka naman na dyan. Siguro panahon na para umuwi ka na. At sa amin naman po kayo mag-focus. Siguro maiintindihan naman niyo ni Sir Tonton at pati na rin Sir Tristan. Sabi ni Benson, ang panganay na anak ni SP. Totoo yun. Madalang lang kung umuwi si SP sa Cebu. Noong maging katulong siya sa Maynila, buhay pa ang kanyang asawa na siyang nag-alaga sa kanilang 3 anak. Nang mamatay naman na ito, ay kaya nang tumayo ng mga ito sa sariling mga paa. Walang nagawa si SP kung hindi ang sumang-ayon. Ayaw naman niya na magalit at magtampo ang mga ito sa kanya. Baka isipin pa na mas mahalaga ang trabaho niya kaysa sa mga ito. Kakausapin na lamang niya mamaya si Tristan at Tonton. Pagdating nga ni Tristan galing sa paaralan, ay kinausap na ito ng ina.
Habang ipinapaliwanag ni SP ang sitwasyon sa binata, ramdam niya na masakit para rito na umalis na. Humingi siya ng pasensya dahil mahirapan si Tristan na mag-adjust ngayon na wala na itong yaya. Ngunit ngumiti lamang si Tristan at hinawakan ng kamay ng Ginang. Naiintindihan ko po dahil pamilya niyo po sila. Siyempre masakit din po para sa akin dahil nasanay na po ako na kasama ko po kayo. Pero makakapag-adjust din naman po ako. Nakangiting sabi ni Tristan, saka tumulo ang luha sa mga mata dahil mamimiss niya talaga ang kanyang yaya. Sinabi naman ni SP na tatawag ito at makikita pa rin nila ang isa't isa. Kaso nga lang ay through phone. Tinanong naman ng binata kung kailan siya alis. Baka sa susunod na linggo na, anak. Mamimiss talaga kita. Sasabihin ko rin kay Tonton ng pag-alis ko. Pwede ka rin humanap ng ibang yaya mo. Malay mo ay maging magkasundo kayo. Suwestyon na SP. Umiling si Tristan. Hindi na siya makakahanap pa ng kagaya ng kanyang yaya SP. Ayaw niyang ipagpalit ito. Sinabi ng binata na katulong na lamang ang i-hire nila. Pero kung iyong mag-aasikaso sa kanya, ay huwag na lang. Magsasarili na lamang siya para masubukan niya ring maging independent. Nagustuhan naman niyon ni SP. Minsan kailangan rin lumabas ng binata sa kanyang comfort zone. Pagdating ni Tonton, sinabi na nga ni SP ang balak na pag-alis. Hindi naman humadlang doon si Tonton dahil kailangan na siya ng kanyang pamilya. Nagulat ang Ginang nang abutan siya ng sobre na may lamang makapal na pera. Inilapag niya iyon sa mesa ng Ginoo. Naroon kasi sila sa opisina nito sa bahay. Ngunit ipinagpilitan niya ni Tonton na tanggapin niya bilang pagsimula ng negosyo nito pag uwi ng Cebu. Labis na naiyak ang Ginang dahil doon. Lumabas ang Ginoo at niyakap si SP. Hindi man madalas ipakita ni Tonton pero mahal na mahal siya nito. Hindi sila iniwan sa mga panahon na nahihirapan sila. Kahit maliit lamang yung ipinapasahod nila kay SP. Pamilya ko na rin kasi kayo. Mahalaga kayo sa akin. Sabi naman ni SP. Nagpasalamat siya kay Tonton. Ang lalaki na rin ang nag-asikaso ng kanyang flight pauwi. Nang matapos ang pag-uusap na iyon, nagtungo naman sa SP sa kwarto ng kanyang alaga para mas magkaroon pa sila ng bonding sa isa't isa. Nababaunin ng Ginang sa pag-uwi. Kumatok siya at pinagbuksan naman siya ni Tristan ng pintuan. Pagpasok niya ay nagulat na lamang siya dahil dinala siya ng binata sa balkonahe ng silid nito. Naganda pala ng dinner date nilang dalawa. Sinayaw ni Tristan ang Ginang na nagsilbing ina niya noong iniwan siya ng kanyang ina dahil sa ibang lalaki. Si SP ang naging takbuhan niya kapag nalulungkot siya dahil hindi siya naasikaso ng kanyang ama dahil sa negosyo. Tristan is grateful having SP in his life. At ngayon na aalis na ang Ginang. Malaking parte ng kanyang pagkatao ang nawala. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat-lahat na SP. Kung wala kayo baka bulakbol na po ako at hindi na nakapagtapos ng pag-aaral. Iniwan man ako ng aking ina pero hindi ko naramdaman na wala akong ina dahil nariyan po kayo. Nariyan kayo para gabayan niyo po ako palagi. Maraming salamat po na SP ha. Mamimiss ko po kayo. Emosyonal na sabi ni Tristan. Tuluyan na ngang naiyak si SP. At nagreklamo sa binata na pinapayak siya nito. Natawa na lamang si Tristan at inabutan ng tisyo ang Ginang. Nagsayaw pa sila ng ilang minuto hanggang sa magpasya na si Tristan na iyain ang Ginang na kumain. Sumang-ayon naman si SP. Ipinaghila ng binata ng upuan ng Ginang at habang kumakain ay nagkwentuhan sila at binalikan ang mga alaala nila noong nakaraan. Nang matapos silang kumain, akmang tatayo na si SP nang pigilan ito ni Tristan. May ibibigay daw sa kanya ang binata. Pumasok ito sa kwarto at pagbalik ay may dala ng sobre. Iniabot ng binata iyon sa kanya. Kinuha niya iyon at nagulat siya nang maramdaman na pera iyon. Akmang ibabalik niya iyon, ngunit tinanggihan niyon ni Tristan. Ipon ko po yan, Nay. Kunin niyo po para makapagsimula po kayo ng negosyo sa probinsya. Huwag niyo na pong ibalik. Nakangiting sabi ni Tristan. Naiyak na naman ang Ginang at sinabi na binigyan din siya ni Tonton. Nagbiro na lamang si Tristan na mas maganda iyon para mas malaki ang maging puhunan nila. Nang nasa silid na si SP, umiyak siya dahil ilang araw na lamang ay nilisanin na niya ang bahay na nagsilbing tahanan niya sa loob ng 20 taon. Kung mabibigyan siya ng pagkakataon, ay babalik ulit siya rito. Nang makarating si SP sa airport,
Naroon ang kanyang buong pamilya para salubungin siya. Maigpit naman siyang niyakap ng mga ito at umiyak dahil sa labis na pangungulila sa kanya. Sinundo niyo pa talaga ako. Pwede naman kahit hindi na. Biro ni SP. Sinabi naman ng panganay niyang si Benson na hindi siya pwedeng hindi sunduin. Makaraan ng ilang minutong pag-uusap, nagpasya sila na kumain muna sa isang restaurant. Hanggang sa mabuksan ni SP ang paksa na kung ano ang pwedeng pagkakitaan dahil binigyan siya ni Tonton at Tristan ng pera na pangsimula ng negosyo. Nagulat ang kanyang mga anak nang malaman kung gaano kalaking halaga ang ibinigay ng mag-ama sa kanya. Napakabait po nila, Nay, kaya hindi nakapagtataka kung bakit po nagtagal kayo sa kanila, sabi ni Joel. Sinabi niya lahat ng magagandang katangian ng mag-ama. Matapos kumain ay nagpasya silang umuwi dahil nagluto sila ng pagkain na kanilang pagsasalu-saluhan. Nang makauwi, ay naroon ang ilang mga kapitbahay para sa kanyang pagbabalik. Natutuwa ang mga ito na makita ulit sa SP. Naroon din ang ibang kaibigan. Nang matapos magkamustahan, kumain na nga sila. Namiss talaga ni SP ang Cebu. Napagdesisyonan ni SP at ng kanyang pamilya na magnegosyo ng sari-sari store. Nagre-retail sila. Okay naman ang income kahit papaano. Ang mahalaga ay naalagaan ni SP ang mga apo. Yung ibang natira sa pera ay inilagay nila sa bangko para kapag kailangan ng pera ay may madudukot sila. Hindi naman binigo ni SP ang alaga dahil madalas silang nag-uusap at nakikita sa pamamagitan ng isang social media platform. Hanggang sa lumipas ang buwan at taon, naging madalang na ang communication nila hanggang sa maging vice presidente na si Tristan. Hindi may iwasang mapangiti ni Tristan nang makita ang kanyang yaya SP. Pagka-uwi niya galing trabaho, 2 linggo ang lumipas bago sila nakapag-usap dahil abala siya sa kumpanya, lalo na siya ang vice presidente. Kinamusta niya sa SP at ang negosyo nito. Masaya naman ang binata dahil lumalago ang negosyo ng ginang. Ilang sandali pa silang nag-usap bago nagpaalam si Tristan sa ginang dahil kailangan na niyang magpahinga. Pinayuhan pa siya ni SP na laging mag-iingat at sana sunay maging CEO na siya. Nagising si SP dahil sa iyak ng kanyang panganay na anak na si Benson. Nagmamadali siyang nagpunta sa silid ng kanyang anak. Nakita niya na nakahawak ito sa ulo dahil sa sobrang sakit niyon. Sinabi niya kay Jessie, ang asawa ni Benson, dadalhin na sa ospital ang lalaki. Nagising rin noon ang pangalawa at pati na rin ang bunso niyang anak. Kahit nagtulong-tulong na silang dalhin sa ospital si Benson, labis silang nag-aalala kay Benson. Hindi alam kung ano ang sakit nito. Makaraan ng ilang oras na paghihintay, nalaman nila na may tumor si Benson. Nalungkot at umiyak silang lahat. Hindi nila akalain na dadapuan ng ganoong sakit si Benson. Saan tayo kukuha ng pera ngayon, Nay? Nalulungkot na sabi ni Jessie. Hinagod-hagod niya ang likod ng manugang. Sinabi ni SP na huwag mawalan ng pag-asa dahil may Diyos silang aasahan. Handa namang tumulong ang mga kapatid ni Benson. Nang malaman ni Benson ang sakit nito, halos ito ay manghina. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng ganoon na sakit. Hinawakan ni SP ang kamay ng kanyang anak at pinalakas ang loob nito na hindi nag-iisa si Benson sa kanyang pagsubok. Biglang naisip ni SP si Tristan, pero nahihiya siya. Pwede pa naman nila iyon pagtulong-tulungan lalo na't may naipon naman na sila. Nang makalabas na si Benson at marestahan ng gamot dahil pwede pa iyong operahan, pero kailangan ng malaking halaga. Matapos magbayad sa bill ng ospital, ay lumabas na rin sila. Ngunit dahil sa dami ng gamot ni Benson, ay halos maubos ang savings ni SP at kailangan nila ng 400,000 pesos. Ngunit mukhang hindi nila yun kayang ipunin dahil bukod sa gamot ni Benson, ay may iba pang gastusin sa bahay. Tumigil na rin sa trabaho si Benson. Okay lang kahit hindi niyo ako ipa-opera, Nay, kaysa mahirapan kayo, malungkot na sabi ni Benson. Umiling naman si Jessie at SP at sinabing kaya nilang ipunin niyon. Ngunit hindi nagsasabi ang ginang kay Tristan. Masaya ito kapag kausap ang binata. Ayaw niyang mag-alala ang mga ito. Walang ibang choice si SP kung hindi ang ibenta ang kanyang negosyo. Salamat dahil may bumili naman noon. Sobrang saya nila nang malaman na may pang-opera na si Benson. Nalaman din ni Benson na ibinenta na niya ang sari-sari store
para may pang-opera na siya. Ano ka ba anak? Ang pera nahahanap, ngunit ang buhay ay isa lamang. Babawi tayo pag gumaling ka na ha. Pangako ni SB sa kanyang anak. Dahil doon ay naiyak si Benson at nagpasalamat sa ina. Hindi makapag-concentrate si Tristan sa ginagawa dahil ang isip niya ay nasa kanyang nanay SB. Ramdam niya kasi na may problema ang ginang. Ipinapakita man ito sa ngiti, pero halata sa mga mata na may pinagdaraanan nito. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo anak? Puna ni Tonton kay Tristan nang madatna ng binata na tulala. Kaagad naman ay kinuwento ni Tristan ang napansin kay SB. Tumangutango naman si Tonton. Sinabi niya na pagod lamang sa pag-aalaga ng bata. Kung may problema ito, ay magsasabi naman sa kanila. May inilabag na folder si Tonton sa harapan ni Tristan. Sinabi ni Tonton na reviewin niyo ni Tristan. Dahil sa Biyernes ay siya na ang magpe-present niyon at dapat ma-close deal nila iyon. Dahil malaking tulong iyon sa paglago ng panibagong proyekto nila. Kapag na-close deal mo yan, ay bibigay ko na ang pagiging CEO sa iyo anak. Seryosong sabi ni Tonton. Nanlaki ang mga mata ni Tristan. Hindi akalain na gayon pala ang ibibigay na reward ng kanyang ama. Nangako naman si Tristan na gagawin niya ang lahat para maipresent iyon ng maayos. Na-excite siya dahil doon. Kinagabihan, tinawagan ni Tristan ang nanay SB niya. Masigla siya nitong kinamusta, pero sinabi niya ang napansin rito. Natigilan ng ginang at parang hindi alam ang sasabihin. Nagets na ni Tristan ang pananahimik nito, kaya't nakisuyo siya na sabihin ng ginang ang kanyang problema. Dahil doon ay kinuwento naman ni SB ang nangyari, na naubos na ang perang ibinigay sa kanila at maging ang sari-sari store na pinaglaanan ng pera ay naibenta na para sa pagpapa-opera ni Benson. Parang may pumisil sa puso ni Tristan nang makita ang pag-iyak ng kanyang nanay SB. Ramdam niya na nahirapan itong solbahan ang problema nila. Huwag kang mag-alala. Ayos lang naman ako anak. Huwag mo na akong alalahanin pa. Nahihiya lang ako kasi nagastos ko na ang pera na bigay niyo at maging ang negosyo na ipinangako kong papalaguin ko sana. Hinging tawad ni SB. Huminga ng malalim si Tristan. Hindi niya masisisi na mag-guilty ang ina dahil may sentimental value yun rito. May palabra de honor din kasi ang matanda. Nahihiya raw si SB dahil hindi nila napalago ang negosyo na pangako ng ginang sa kanila na kanyang palalaguin. Pero hindi naman ito nagsisisi dahil nagamit naman na yun sa anak. Kaya nahihiya si SB na humingi ng tulong sa kanila. Ang sagot naman ni Tristan ay wag nang isipin ang bagay na iyon. Ang mahalaga ay magaling na si Benson at makapagsisimula na ulit sila ng panibago. Nahanap naman daw kasi ang pera. Simula nang ibinigay nila yun rito, ay pag-aari na nito ang pera. Ayos lang yun dahil nagamit naman na sa tama ang pera. Ngumiti lamang si SB at nagpasalamat dahil kahit papaano ay kumaan ang pakiramdam nito. Huwag po kayong mahihiya na magsabi ng problema niyo sa akin ay pamilya ko kayo at kahit malayo ako ay matutulungan ko kayo. Nakangiting sabi ni Tristan. Ngunit pinisil ang puso ni Tristan nang sabihin ng ginang na gusto daw siya nitong makita. Pero nangako na gagawa ng paraan para makabisita sa Maynila. Sinabi na lamang niya na wag itong mag-alala dahil siya na ang bibisita rito. Nang gabing iyon ay hindi nakatulog si Tristan. Iniisip niya yung presentation na kailangan niyang ma-close deal para maging CEO na siya. Pero kailangan siya ng kanyang nanay SB. Nang mga sandaling iyon ay nalilito siya. Ano ang pipiliin niya? Ang posisyon o ang kanyang nanay SB? Nagbalik tanaw si Tristan. Kung hindi dahil kay SB, ay wala siya ngayong kung nasaan siya. Dahil noong time na nalugmok siya sa stress at pati na rin depresyon, nasa tabi niya ang ginang na nag-aalaga sa kanya at tumutulong na malampasan niya ang mga pagsubok na iyon sa kanyang buhay. Na kahit hindi siya pinapansin ng kanyang ama, ay nariyan palagi si SB para maging sandalan niya at balikat na pwede niyang iyakan. Dahil sa pangungulila sa kalinga ng ama, ngayon lang sila nagkaroon ng banding ni Tonton. Naiintindihan niya na dahil hindi biro ang pamahalaan ng kumpanya. Maswerte pa rin siya dahil lahat ng pangangailangan niya ay naibigay nito. Ginawa iyon ng kanyang ama para sa future at hindi siya maghirap kapag nawala na ito sa mundo. Ngunit importante kay Tristan ang kanyang nanay SB. Ang trabaho at investors ay nandyan lang
Maybe hindi para sa kanila ang deal na ito. Kaya ang pinili niya ay ang kanyang nanay SB. Nang gabing iyon ay nag-book siya ng flight papuntang Cebu. Bahala na kung magalit ang kanyang ama sa kanya. Kinabukasan habang nasa pagkainan sila, nabanggit ng kanyang ama ang deal. Sa susunod na araw na iyon, huminga ng malalim si Tristan bago nagsalita. Dad, hindi po ako makakadalo. May mahalaga po akong pupuntahan. Seryoso niyang sabi habang naghihiwa ng steak. Nagsalubong ang kilay ni Tonton at tinanong kung ano yung mahalagang pupuntahan niya na mas uunahin pa niya kaysa sa pinapagawa niya. Sinabi ni Tristan na ang tinutukoy niya ay ang kanyang nanay SB. Kailangan siya ng ginang dahil nasa pagsubok ito ngayon at hindi rin siya makakapag-concentrate sa presentation kung ang nasa utak niya ay ang kanyang nanay SB. Nakisuyo si Tonton na kung maaari ay sa ibang araw na lamang dahil napaka-importante niyon. Ngunit hindi nagpatinag si Tristan at sinabi sa ama ang lahat ng nagawa ni SB sa buhay niya na hindi nagawa ni Tonton. Nakaramdam ng guilt si Tonton sa mga narinig dahil tama nga naman si Tristan. Malaki talaga ang pagkukulang dito sa anak. Kaya wala siyang choice kung hindi ang sumang-ayon kung iyon ang magpapasaya kay Tristan. Nagpasalamat naman ang binata sa ama at niyakap ito ng may pagmamahal. Naiintindihan kita anak. Sige puntahan mo ang nanay SB mo. Jack, na miss ka na nun. Ako lang bahalang magpaliwanag sa kanila. Ma-close deal man natin o hindi, ay ayos lang. Marami pa namang darating. Nang mga sandaling iyon, ay naging emosyonal si Tristan dahil sa support na ipinaramdam sa kanya ng ama. Hindi may iwasang ma-excite ni Tristan nang makasakay na siya ng eroplano. Sa loob ng halos 2 taon, ngayon niya lang ulit makikita ang kanyang nanay SB. Mamimit na rin niya ang mga anak nito. Nang nasa airport na siya, sumakay siya ng bus patungo sa probinsya ng Ginang. Nang makarating sa bayan, nagtanong siya sa isang tricycle driver kung alam nito ang baryo ni SB. Nang tumango ito, ay sumakay na nga siya. Mga nasa 30 minuto pataas ay huminto na sila sa isang sementadong bahay. Pero simple lamang ang pagkakagawa niyon. Dito po nakatira sa Ate SB, sabi ng driver. Lumabas siya at nagabot ng 200 sa driver. Kahit gustuin man niyang sobrahan niyon, ay hindi po pwede. Nasa lugar siya na hindi niya kabisado. Mas maganda na yung nag-iingat siya. Nagsuot lamang siya ng simpleng damit. May dala siyang mumurahing maleta para hindi siya mapagkamala na mayaman. Kumatok na si Tristan sa pinto ng bahay. Ilang sandali lamang ay bumukas iyon at tumambad sa harapan niya. Ang isang babae na sa tansya niya ay mas matanda sa kanya. Mukhang minumukhaan siya nito. Parang pamilyar ka, sabi ng babae. Bago pa man makapagsalita ang babae, ay naunahan na ito ni Tristan. Tristan Valerius po, ang naging alaga ni Nanay SB mula pagkabata. Tugon niya. Nanlaki ang mga mata ng babae at dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Tinawag nito si SB at narinig pa niyang sinabi nito na naroon siya. May narinig siyang mabilis na yabag. Lumabas sa SB at nagulat nang makita ang binata. Kinusot-kusot pa nito ang mga mata dahil baka namamalikmata lamang ang ginang. Naluha ito nang mapagtanto na si Tristan ang nasa harapan nito. Mabilis siyang niyakap ni SB at umiyak. Namiss kita anak. Bakit hindi ka man lang nagsabi na pupunta ka rito? Naluluwang sabi ni SB nang kumalas ito mula sa pagkakayakap sa kanya. Namiss ko rin po kayo, Nay. Puno ng sinseridad na sabi ni Tristan. Niyaya siya ng ginang na pumasok sa loob ng bahay. Namangha siya dahil maganda iyon at merong kisame. Simple lamang pero maganda at maayos. Naupo sila sa sopa. Inutusan nito ang babae kanina na manugang pala nito. Asawa pala ito ni Benson na panganay nitong anak. Nagkamustahan sila. Natanong na SB kung bakit bigla siyang namasyal. Ang sagot naman ni Tristan ay namiss talaga niya ito. Nalaman din ng binata na ang manugang na lamang nito na si Jessie ang nagtatrabaho. Nagpapahinga muna si Benson at baka sa susunod na buwan nang bumalik sa trabaho. Pagbalik ni Jessie ay may dala na itong kape at tinapay. Nagpasalamat naman si Tristan sa babae. Ngunit habang nag-uusap at nagkikwentuhan sila ay may dumating na 2 lalaki at sinabi na puputulan na sila ng kuryente. Sandali, huwag niyo munang putulan. Magbabayad kami. Sabi niya, ngunit hindi nadaan sa pakiusap ang dalawa. Tinanong ni Tristan sa SB kung magkano ang bill ng mga ito ng kuryente
Ngunit isinawalang bahala iyon ng ginang. Ngunit iginit ni Tristan na siya na ang magbabayad. Huminga ng malalim si SP at nagpasalamat sa alaga. Binigyan ni Tristan ng pera si Jessie at sinabi na magbayad at maggrocery ng pagkain. Nagpasalamat naman ito. Humingi naman ng pasensya si SP dahil nadatnan sila na ganoon. Nahirapan kasi silang bayaran ng mga bills nila dahil sa inuna nila ang pagpapa-opera ni Benson. Sinabi naman ni Tristan na wala iyon. Masaya ang binata na nakakatulong siya sa kanyang nanay SP. Napatingin ang binata sa pangalawang palapag ng bahay na medyo mababa lamang nang makita ang isang lalaki na tumutubo na ang buhok. Ngumiti siya rito. Nang makalapit ito, ay nagkamayan sila at nagpakilala sa isa't isa. Pinuri pa siya ni Benson. Natawa na lamang siya at nagpasalamat. Nagpasalamat din si Benson dahil bumisita siya. Napasaya ni Tristan sa SP. Wala yun. Namiss ko lang rin po talaga si nanay. At saka gusto ko rin mapuntahan ito para kung sakali ay pwede kong puntahan si nanay. Sabi ni Tristan. Tinanong siya ni Benson kung ilang araw siya roon. Ang sabi niya ay 2 o 3. Pabiro pa niyang sinabi na tumakas lamang siya. Kinamusta naman ni SP ang kanyang ama at sinabi naman ni Tristan na nasa maayos itong kalagayan. Hapon na nang magkaroon ng kuryente. Nagluto na sila SP ng hapunan. Samantalang si Benson at Tristan naman ay nag-usap sa salas patungkol sa naging sakit ni Benson. At doon niya nalaman na malaki ang halaga na binuo nila para lamang maoperahan ito. Kaya kung gusto ni nanay na bumalik sa inyo, ay papayag kami. Magre-resign na lamang ako at aalagaan ko na lamang ang aming mga anak at baka magnegosyo na rin. Kwento naman ni Benson. Natanong na Tristan kung nasaan ang mga anak nito. Nasa magulang daw ni Jessie. Pero bukas ay pupunta na ang mga iyon roon. Napatangu-tangu siya. Siya naman ang nagkwento ng buhay niya sa lalaki. Kung papaano siyang natulungan ni Nanay SP. Nang mga sandaling iyon, ay nakaramdam ng awa si Benson sa pinagdaraanan ni Tristan. Hindi rin biro iyon. Ang akala noon ni Benson, kapag mayaman ay masaya na dahil nabibili ang gusto at hilig ng sarili. Pero nagkamali pala siya. Hindi nagbabanggit sa SP ng patungkol kay Tristan. Ganoon ito pinahalagahan ang privacy ng buhay ng mga ito. Inamin din ni Benson na nagselos ito kay Tristan dahil madalang umuwi ang kanilang ina. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit kailangan ni Tristan ng gagabay rito. Dahil kahit buhay pa ang ama ng binata, ay nababaliwala rin pala ito. Samantalang sila ay merong ama na nag-aalaga at nag-aaruga sa kanila. Ang sabi nila kapag mayaman ay walang problema, pero hindi nila alam na mas kailangan namin ng pag-aaruga at pag-aalaga kaysa sa pera. Pero ngayon ayos na. Nalampasan ko na. At ayos na kami ni Dad. Nakangiting sabi ni Tristan. Ilang sandali lamang tinawag na sila para maghapunan. Ano po yan? Tanong ni Tristan. Pero amoy pa lamang ay alam na niyang masarap iyon. Nilarang na isda. Isa sa specialty rito sa Cebu, Tristan. Tikman mo. Sobrang sarap niyan. Excited na sabi ni SP. Nagtampo pa siya dahil hindi siya nilutuan ng ganoon ng ina. Natawa na lamang si SP at sinabi na gusto ni SP na matikpan niya iyon kapag umapak siya sa Cebu. Nagbiro naman si Tristan na kung paano na lamang kung hindi siya umapak ng Cebu, hindi niya matitikman ang nilarang. Alam kong darating ang panahon na aapak ka rito. Puno ng kumpiyansa na sabi ni SP. Sa bagay, tama naman ang ginang. Dahil ngayon ay narito na siya sa Cebu. Pagkatapos silang kumain, hinatid na si Tristan sa magiging silid nito. May extra pa kasi silang silid. Okay na ba ito sa iyo, anak? Tanong ni SP. Tumango siya at sinabi na ayos lamang yun sa kanya dahil malinis at maayos naman yun. Inopen niya ang cellphone at marami siyang na-receive na text galing sa kanyang ma. Magpapaliwanag na lamang si Tonton na may dahilan kung bakit hindi natuloy ang presentation. Alam ni Tristan na unprofessional iyon dahil ang bawat oras at araw ay mahalaga. Tinawagan ni Tristan ang ama at humingi siya ng tawad dahil sa ginawa niya. Pero hindi niya pinagsisisihan na pumunta siya sa Cebu at tunahin ang kanyang nanay SP. Ngunit ang hindi alam ni Tristan na nasa labas pala si SP at narinig ang pinag-uusapan nila ng kanyang ama. Nang matapos makipag-usap ni Tristan kay Tonton, biglang bumukas ang pintuan at pumasok si SP. Napabalikwas ng bangon si Tristan at tinanong ang ginang kung kanina pa ito naroon.
Tumango ito at sinabi na narinig ang lahat ng pinag-uusapan nila ni Tonton. Bakit mo naman ginawa yun, anak? Pwede ka naman pumunta rito kahit sa ibang araw lang. Pasuyong sabi ni SB. Huminga ng malalim si Tristan at saka ito nagpaliwanag na nagawa niya yun dahil naawa siya kay SB. Nang sabihin nito ang sitwasyon ng kanilang buhay at narito siya para tulungan ulit sila. Ngunit tumanggi ang ginang. Sapat na ang naitulong ng mga ito noong umuwi ang ginang ng Cebu. Hayaan niyo naman po akong tulungan kayo ulit na SB. Kaya ako narito para tulungan kayo na makabangon ulit at makapagsimula ng negosyo. Kung unahin ko ang presentation, mas mahirapan lang ako dahil kayo po ang iniisip ko. Marami po pong darating na deal, Nay. Ngunit mas mahalaga kayo doon dahil kung wala kayo, ay wala po ako dito. Puno ng sinseridad na sabi ni Tristan. Naluha ang ginang sa pagiging totoo ni Tristan. Lumapit siya sa alaga at niyakap sa nagpasalamat. Tinatanaw ko pong malaking utang na loob ang mga ginawa niyo para sa akin, Nay. Ngayon na kayo naman po ang nangangailangan ng tulong ko, ako naman po ang tutulong sa inyo. Madamdaming sabi ni Tristan na mas lalong nagpaiyak sa ginang. Sinabi ni SB na maswerte ang mapapangasawa ni Tristan dahil mabuti ang puso niya. Pinayuhan rin ng ginang sa Tristan na hanapin ang babaeng may mabuting puso at hindi kayamanan ng habol sa kanya. Ngunit sa kabilang banda naman, kasalukuyang nasa conference room si Tonton kasama ang board of directors, investors at ang mga nasa mataas na posisyon ng kumpanya. Huminga ng malalim si Tonton. Magandang gabi. Actually, hindi dapat ako ang magpe-present ng project kung hindi yung anak ko. Kaso nagpunta siya sa Cebu para damayan ang kanyang nanay SB. Nagkaroon ng malaking problema sa pamilya niya. Kaya ako ngayon ang magpe-present sa inyo. Simula niya. Ipinaliwanag niya na pinigilan niya ang kanyang anak dahil importante yon pero matigas si Tristan. Mahalaga sa kanya ito pero mas mahalaga yung taong tumulong sa kanya sa mga oras na kailangan niya ng karamay. Lalo na si Tonton na marami ng pagkukulang sa anak. Napangiti naman ang tatlong lalaki at sinabi na humanga sila sa paninindigan ni Tristan na mas importante ang taong mahalaga sa kanya kaysa sa kayamanan. Ngunit nag-request sila na i-present ang proyekto kahit papiyaw lamang. Nagpasalamat si Tonton sa mga naroon dahil naintindihan nila ang sitwasyon. Walang kaso sa amin yun, Mr. Balyeros. Ang mahalaga ay mai-present ng maayos ang presentation. Sagot naman ni Mr. Oka. Nagsimula na si Tonton sa pagpapresent. Nang matapos ang presentation, ay nagpalakpakan ng mga naroon. Sinabi ni Mr. Oka na nagustuhan nila ang presentation kahit may mga ibang part na hindi nila naintindihan. Ganoon na lamang ang tuwa ni Tonton dahil na-close nga ang deal. Ang sabi ni Mr. Pedros, hindi lang dahil sa nagustuhan nila ang presentation at ang proyekto, kung hindi dahil sa paninindigan na meron si Tristan. Ilan lang ang may mga ganoong ugali. Ang pagkakaroon ng mabuting puso ay magiging daan sa tagumpay ng isang kumpanya. Hindi inaasahan ni Tonton na ang pag-alis ni Tristan ang magiging daan para mas tanggapin ang offer nila. Pagkatapos niyon ay tinawagan niya ang kanyang anak. Nasa airport na raw ito at papauwi na. Sa pag-uwi ni Tristan ay may maganda siyang balita para sa anak. Ngayon na ang flight ni Tristan. Pinayagan si SB na sumama kay Tristan pero tumanggi si Tristan. Kailangan na ng ginang makasama ang mahal sa buhay. Sapat na yung 20 years na ginugol ng ginang sa kanila. This time, sa pamilya naman ito ilalaan ang panahon nito dahil deserve nila yon. May inebod siyang pera sa mga ito at ganoon na lamang ang gulat nila nang makitang 1,000,000 piso yon. Gusto nga ni SB na bawasan ni Tristan yon pero tumanggi na ang binata dahil talagang gusto niyang ibigay yon para mas malaki ang negosyo ng may patayo nila. Naluluha ang mag-anak dahil sa kabutihan ng binata. Wala po yun. Basta kapag kailangan niyo ako, ay nandito lang po ako palagi. Puno ng sinseridad na sabi ni Tristan. Muling niyakap siya ng ginang. Nangako naman si Tristan na bibisitahin niya ang mga ito twice a year at magbabanding sila. At saka may cellphone naman na pwedeng communication. Sumakay na ng tricycle si Tristan at nagpaalam na sa kanila. Gusto sana siyang ihatid ng mga ito pero siya ay tumanggi na. May ngiti sa mga labi ang binata habang lula ng eroplano. Panibagong alaala at experience ang natutunan niya sa Cebu. Sa pananatili niya roon ng 4 na araw ay namasyal sila, kumain sa mga simpleng kainan
At marami pang iba. Yun ang unang pagkakataon na nakaranas ng gano'n si Tristan sa buong buhay niya. Pakaramdam niya ay parte siya ng pamilya. Kaya kapag bumalik siya roon, ay tatagalan pa niya. Naipigit niya na lamang ang kanyang mga mata. Masigit pa sa presentation ang ginawa niya sa Cebu. Pagdating ni Tristan ng kanilang bahay, ay nagpahinga muna siya. Wala ang kanyang ama kasi hindi niya na nasabi na uuwi siya. Pagising niya, bumaba siya ng salas at nagpunta sa kusina. Naroon si Tonton. Kinamusta ang presentation? Ganoon na lamang ang pag-awang ng kanyang labi nang sabihin ng kanyang ama na close nila yon. Humanga daw sila sa kanya dahil sa pagmamahal na meron siya sa kanyang yaya. So, ibig sabihin ay magiging CEO na po ako, Dad? Tanong niya. Tumayo naman si Tonton at inakbayan ng kanyang anak. Oo naman anak, CEO ka na. Alam kong kayang-kaya mong pamahalaan ang kumpanya. Ikaw pa ba? Pagpapalakas loob ng Ginoo kay Tristan. Niyakap ni Tristan ang kanyang ama at nagpasalamat. Humingi ng sorry si Tonton sa mga pagkukulang nito sa anak. Nangako na babawi ito. Gagawin ng Ginoo ang lahat para magkaroon sila ng time sa isa't isa. Mamamasyal sila, kakain sa iba't ibang restaurant at iba pa. Babawi si Tonton sa mga panahon na hindi niya nakasama ang anak. Naiyak si Tristan sa unang pagkakataon na inasabi ng kanyang ama na mahal siya nito. Nang mga sandaling iyon ay wala nang mahihiling pa si Tristan. Makalipas lamang ang isang buwan ay naging CEO na si Tristan Balleros at ipinakita ng binata na deserve niya ang posisyon na ipinagtitiwala sa kanya ng kanyang ama. Tinupad naman ni Tonton ang pangako sa kanya. Kapag linggo ay bonding moment nilang mag-ama. Sa unang pagkakataon ay nakumpleto si Tristan.